Okay, magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang pahayag ni Senator Bato na proclaim na siya ng COMELEC, officially winner na siya, number 3. So di ba dapat maging masaya, maging joyful si Senator Bato dahil panalo na eh. Ito, may nabasa akong post na lumalabas parang sa isang banda sa kanyang konsensya malungkot siya o binabagabag siya ng kanyang konsensya. Hindi full yung joy niya na nanalo. Ako tuwan-tuwa ako sa resulta ng eleksyon dahil number 1 si Bongo, number 3 si Senator Bato, number 6 Marcoleta. Okay, sa top 6, tatlo ang nakapasok sa PDP. Sa Kakamping, 2. Bam and Kiko, 1 lang sa alyansa. Diba? Nakakaya. Yung pagmamayabang nila na 12-0, we have the best candidates in town. Ito, botohan ninyo. O, anong nangyari? Top 6, 1 lang ang kanila. Kaya sa foreign media pinag-uusapan ito na mahina na ang Pangulong Marcos Jr. Yun ang nakikita ng foreign media. Mas malakas pang oposisyon, meaning Duterte at saka Kakamping. Oposisyon yan eh. Kontra Marcos yan eh. So ito, punta tayo kay Senator Bato. Bakit malungkot siya? Nakukonsensya. Ito, meron siyang, may post ito ng unang hirit. Ito po ang statement ni Senator Bato. Kailan ba niya ito sinabi? At, okay. Our sudden rise. Ito po yung post. Our sudden rise in the rankings. Statistical rankings in the survey. In fact, ito ay recent counting. Sabi ko nga, yung sa akin at kay Senator Bongo, it came with a very heavy price. Heavy cost. At ang cost na yan ay ang freedom ni Pangulong Duterte. Malungkot si Senator Bato sa isang banda. Dahil nakikita niya yung biglang pag-angat ng kanyang boto, including Senator Go, ang kabayaran nun, yung pagkakulong ni Tatay Digong natin. Agree ba kayo? Ako, agree ako. Kasi, pagpalagay natin may time machine tayo. Hindi nangyari yung pagkidnap, pagka-aresto kay PRRD. Ganito ba ang resulta? Lalo na sa Mindanao. Pag hindi nila kinidnap si PRRD, may ganito bang resulta ang Mindanao na sulit? Grabe. Narinig ko may statement yan si Senator Lacson. Sabi, nilampaso kami sa Mindanao. Dahil, grabe, nagkaisa ang taga Mindanao and even some parts of Visayas. So agree ako na yung pag-angat ng PDP candidates, yung pagkapanalo nila, lalo na dito kay Senator Bato at Senator Bongo, ang naging kapalit yung kalayaan ng ating Tatay Digong. Kaya naiintindihan ko siya na hindi siya ganap na maligaya. And lahat tayo na mga nagmamahal kay Duterte, Tatay Digong, di ba masakit?
Kung minsan hindi ko pa matanggap-tanggap, ano, I would like to be honest. Gumagano na, ano bang nangyari? Bakit nangyari? Parang bangungot para sa akin na dating presidente, minahal ng taong bayan, napakataas yung kanyang rating pag alis niya. 81%, basta naka 80%. Siya lang ang presidente na umalis na siya sa pwesto at napakataas pa rin yung rating niya. Yung war on drugs niya, ganun din. If I'm not mistaken, 88% ang approval ng sambayanang Pilipino yung kanyang war on drugs. O, anong nangyari ngayon? Nakakulong siya dahil sa kanyang war on drugs. So, halos hindi ko bakit nangyari ito. Kaya, naintindihan ko yung iba, marami na hindi, lalo na nung bago pa nangyari, yung hindi makatulog, stress na stress, walang ganang kumain, apektado sa trabaho. Naintindihan ko yun kasi nararamdaman ko rin eh. Kaya lang, I had to control my emotion. Kanang kalmado lang. Ang ano na lang sa mind ko is, God is in control. Romans 8:28. For all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So, nagsasakripisyo ngayon si Tatay Digong ang nakinabang ang kanyang mga kandidato. Ang nakinabang BP Sara. Ang nakinabang tayo later on. Basta, magtiwala lang po tayo sa Diyos. Let's continue to pray for our Tatay Digong. Maraming nagsasabi na mabubulok na daw siya doon. Na doon na daw siya malagutan ng hininga. I refuse to accept. Naniniwala ko on the right time, babalik si Tatay Digong dito. Kung kailan, I don't know. Basta, I have faith. Babalik at babalik siya dito na buhay. Okay? Buhay. At mag-rejoice dahil ang kanyang anak, si BP Sara, magiging presidente sa 2028. Kaya, Senator Bato, saludo ako sa iyong loyalty kay Tatay Digong. Mayroon siyang statement nung wala pang eleksyon malapit ng eleksyon at malakas yung ugong-ugong na susunod siyang arestuhin. Sabi niya, yes, I have accepted my fate. Kung arestuhin ako, mag-surrender ako. Sabi niya, para masamahan ko yung matanda doon. Wow, sabi ko, what kind of loyalty? Kasi, mahirap yan. Pwede siyang magtago. Sa totoo lang, pwede siyang magtago. Ang lawak ng Pilipinas pagting pagtaguan. Hanggang ngayon, di pa nga nila nahuli si General Bantag. Nagtatago. Pwede na siyang magtago. Kaya lang, dahil sa awa niya sa Tatay Digong, willing siya. Kung arestuhin na lang. That was before the election. Para may kasama si Tatay Digong. Doon mo makikita ang loyalty ni Senator Bato sa ating tatay. Which is very good. So wag na po kayong malungkot, Senator Bato. Enjoy nyo na lang yung panalo nyo at ang isipin nyo na lang paano kayo makatulong sa taong bayan sa inyong pagiging senator. Paano nyo matulungan si BP Sara, malampasan niya yung impeachment trial niya. Paano mo matulungan si BP Sara na maging presidente sa 2028. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko saging ni Manoy og nag-abono siya. Unsa man naman yung abono? Kuan. Dopos. Nopos og kuan. Complete. Complete. Ammonium. Ammonium. May akong gi kuan diri. Abono. Abono. Para dali ra mangunod. Pila gani ni Manoy kapunuan nimong saging? 210 ni. 210. 210. Kining So, akong kuan diri. So maayo gid Manoy. Maayo gid Manoy ang tubo sa imong saging lakatan. So 210 tanan. Gawas nga hinlo, maayo sad ang tubo sa saging ni Manoy. Og sige siya ani og kaabono. Kaya nandan aga
siya. Mm. Bijuan ang sa bababa. Mm. O karon manoy manang unsa inyong maistorya bahin sa padayon sa pagpananom o sa pagsuporta sa abono? Maayog gyud nga kuan gihatagan mi sa magpadayon ang suporta sa naghatag aning mga saging ug abono. Mm. Aron Kini. mo lambo pag-ayo ang among tanom Mm. sa maaning Saging. saging. Lagi. Aron dali ra ta maka-harvest. Mm. Mao hawas ta og kalisod kita mga kapos. Labi na og naa ako'y mga estudyante na magpasalamat ko kung mangundod na kining among saging na anak ko ika-suporta sa akong mga eskwela. Oo. Kung di mi way among suporta nga saging kining akong bana di na magwanta pagtrabaho kay Ginoo. Oo, salamat kay manang. Umuuna ni ang makita saging ni Manoy sa iyang area sa Mount Kitang